Ito, maluluto ng mga kamarites. Nilalagyan ko ng kaunting asukal. Sa susunod, ikukwento ko sa inyo ang pinagdaanan kong hirap sa buhay na bata pa ako. Sabi ko nga, pwedeng i-drama ang dinaanan ko. Kasi noong mga 1980s, uso pa yung padala ng sulat ng mga pinagdaanan sa buhay. Yung inaano nila sa drama, yung mga hirap ng mga pinagdaanan. Pinapadala nila yung mga sulat. Sabi ko nga sa akin, kung sa panalo kasi noon, kung sino yung pinakamagandang sulat, mananalo. Siguro panalo na kami, ako. Kung inano ko sa sulat, sa drama, panalo na. Grabe mga kamarites, kung ikukwento ko sa inyo ang pinagdaanan ko. Maagang namatay yung papa ko. Yung tatay ko, hindi ko na nga nakita. May naalala na ako, pero hindi masyado. Yung sili. Hirap talaga pala ng maaga kang mawala ng magulang, ng tatay. Tapos nag-asawa yung nanay ko. Hindi naman kasundo ng mga panganay sa akin. Yung napangasawa ng nanay ko. Kaya kami nagkawatak-watak kami mga kamarites, kung alam nyo lang talaga. Grabe talaga ang pinagdaanan ko. Hindi ko nga alam, hindi nga ako nakatikim na yan ng kape, asukal. Maswerte ka na kung makatikim ka ng isda. Basta naalala ko noon, nakakatikim ako ng yung ginisa ng sardinas, linalagyan ng talbos ng kamote. Yun ang naalala ko. Sarap na ako noon sa pagkain. Yun ang naaalala ko. Kaya sabi ko, ganito pala. Yung kaping yan, di ko alam kung anong lasa niyan. Gatas, lalo na ang gatas. Wala. Kaya sabi ko, Diyos ko, ganito pala, sana pag ako nag-asawa, nanganakin, di madaanan nilang pinagdaanan ko. Grabe mga kamarites. Pag naalala ko, nagkukwento ako, talagang hindi ko maiwasan na maluha ako. Na mapaiyak ako. Kasi, nagtira ako sa mga kapatid ko. Siyempre, iba naman ang turing sa'yo ng kapatid mo. Ang ginagawa ko niyan, tumatakas ako sa kanila. Pumupunta ako doon sa nanay ko. Ang nanay ko naman, kung saan naman yung kinakasama niya, nandun siya. Naiiwan kami kung saan. Kaya yun ang kwento ko sa buhay ko mga kamarites. Tapos, tinataguan ka ng pagkain. Ang ginagawa ko niyan, nagsilo ako ng mga yung isda bang anliliit. Yun ang inuulam ko. Ginagawa ko niyan, tinutubigan ko lang. Nung kinakain ko na yun, naalala ko, ang hirap pala talaga. So, sabi ko sa mga anak ko, swerte nyo, kasi yung napagdaanan ko, hindi yung napagdaanan. Yun ang inaano ko sa mga anak ko. Lalo pa yung isa kong kapatid, yung bunso namin na babae. Pag nagkukwento siya, kasi ang pinagdaanan niya, grabe talaga. Mas grabe pa sa pinagdaanan ko. Kasi nandun siya sa isa kong kapatid na may asawa na. Grabe daw yung ginawa sa kanya. Kaya pag nagkukwento siya sa mga anak niya, alam nyo, iyak na iyak yun. Iyak na iyak siya. Kasi may nagyaya na daw sa kanya, siguro na masdan din daw yung ginagawa sa kanya ng kapatid ko. Niyayaya daw siya, doon daw sa Bisaya, dadalhin daw siya sa Bisaya. Ayaw naman ng kapatid ko kasi hindi ko na niya makita yung nanay ko. Pag sumamaan niya ako doon, hindi ko na makikita yung nanay ko. Kahit tulog daw yun, ginigising, magtimpla lang ng gatas sa anak niya. Anak ng kapatid ko. Kaya pag nagkwento yun, talagang
Iyak na iyak siya. Sabi ko, talaga mahirap pala pagka nag-asawa yung nanay mo, tapos wala din yung lalaki. Mahirap talaga. Yun, itutuloy ang aking kwento kasi nagluloko na yung cellphone ko. Salamat po sa inyo sa walang sawang panonood ng aking video. Sana po suportahan niyo ang aking YouTube channel. Salamat po.